Kapag kami nasa labas at naglalakad-lakad, lagi akong tinatanong ng mga tao. May mga nagsasabi, "Excuse me madam, alin sa mga anak mo ang akin?" Sinasabi ko lang na pareho silang akin, at tumitingin sila sa akin na parang nagbibiro ako. Pero kahit ako bilang kanilang ina, nagulat din ako noong ipinanganak sila. Nang sabihin sa akin ng doktor na hindi magkatulad ang mga anak ko, hindi ko alam kung ano ang aasahan. Tapos nakita ko na iba ang kulay ng buhok at balat nila, hindi ako makapaniwala. Kaya hindi na ako nagugulat na ganoon din ang reaksyon ng ibang tao, kasing gulat ko sila. Ang maputi ang buhok na kapatid na si David at ang maitim na balat na kapatid na si Daniel ay ipinanganak noong Pebrero 26 sa Lagos, Nigeria. Pagkatapos manganak sa cesarean section, naalala ni Stacy ang sandali nang una niyang makita ang kanyang natatanging mga anak. Hindi niya alam na magkaiba ang kulay ng balat nila hanggang sa ipanganak sila. Talagang nagulat ako ng todo, dagdag niya. Si Daniel ang unang lumabas at sinabi ng nurse na ang pangalawang baby ay may gintong buhok. Nagtataka ako kung paano nangyari iyon. Pagtingin ko pababa, nakita ko si David na puro puti ang katawan. Tinawag ko ang asawa ko sa kwarto para makita niya rin. Hindi rin siya makapaniwala sa nakikita niya. Ang ganda-ganda nila, parang binigyan kami ng milagro, sabi niya. Sa Nigeria, hindi pa ako nakakakita ng ganito. Sa totoo lang, hindi ko pa nakikita ang ganitong bagay kahit kailan. Bagamat mukha silang magkapatid, sobrang iba ang buhok at balat nila. Nagtipon-tipon ang mga nurse at doktor sa tabi ng kama ko para kuhanan ng litrato ang mga bagong silang, ayon sa kanya. Marami sa mga doktor ang hindi pa nakakakita ng ganito dati. Tanong, "Excuse me madam, alin sa mga bata ang sayo?" Isa sa bawat 20,000 na panganganak ay naapektuhan ng kondisyon na tinatawag na oculocutaneous albinism, at si David ay ipinanganak na may ganitong kondisyon. Walang eksaktong estadistika kung ilang set ng kambal ang ipinanganak bawat taon na isa ay may albinism, pero may mga katulad na kaso na naitala sa Netherlands at Mozambique sa mga nakaraang taon. Pagkatapos ng 4 na araw sa ospital, inuwi na sina Stacy at ang mga kambal. Marami ring positibong reaksyon nang unang ipakilala niya sila sa mga kaibigan at kamag-anak. Ang gaganda nila at sobrang sikat sa pamilya namin, sabi ni Stacy nang may paghanga. Ang cute nila at napakaganda sa paningin ng lahat na nakakakita sa kanila. Itinuturing ni Stacy na mapalad siya na maging ina nina Daniel at David. Kahit magkaiba ang kanilang pisikal na anyo, pareho silang may sense of humor at mahilig maglaro ng magkasama. Ang mga kambal ay magkaibigang-magkaibigan at gustong sumayaw kasama ang kanilang tatay na si Baba Jide, na nagtatrabaho sa isang printing company. Kapag nasa labas sila sa Lagos, tinatrato sila bilang local celebrities, ayon kay Stacy. Madalas siyang lapitan ng mga tao sa kalye para magtanong. Maraming tao ang hindi pa nakakakita ng ganito, kaya naging sikat sila. Tuwing pumupunta ako sa bangko o sa tindahan, lahat gustong batiin ako. Hindi ko sila masisisi, pareho silang napakaganda at cute. Wala akong nakuha na negatibong komento, at hindi ako nag-aalala kung ano ang iniisip ng iba, sabi niya. Malaking saya para sa akin na maging ina nila. Para sa akin, walang halaga kung anong kulay ng balat nila, dahil sila ay mga anak ko. Ang mahalaga lang ay kasama ko ang mga anak ko. Pinaniniwalaan na si David ay isa sa ilan o posibleng tanging albino na ipinanganak sa Lagos dahil sa rarity ng oculocutaneous albinism sa mga bansang Afrika. May mga alaala siya kung saan may mga babaeng nagsabi sa kanya na magdadasal sila tuwing gabi para balang araw ay magkaanak ng kambal na katulad nina Daniel at David. Hindi araw-araw na makakakita ka ng mga baby na katulad nina Daniel at David, paliwanag ni Stacy. Lahat ay nagugustuhan sila at ako mismo ay sobrang mahal ko sila. Isang karangalan na maging ina nila dahil sila ay isang espesyal na uri ng kambal. Sa tingin ko, binigyan ako ng biyaya at sobrang proud ako sa kanila. May modeling agency mula sa United Kingdom na nakipag-ugnayan kay Stacy para sa posibleng photoshoots. Sobrang excited ako, kahit early pa ang plano, sabi niya, at may plano na ring paglalakbay sa England. Inaabangan ni Stacy ang unang Pasko nila sa bahay, kasama ang kanyang mga magulang, sina Daniel at David, pati ang iba pang kapatid, pamangkin at pamangkin. Ayon sa population geneticist sa University of Edinburgh na si Jim Wilson Sagi, marami tayong nakikita nito. Ang kulay ng balat natin ay naimpluwensyahan ng maraming gene variants,
hindi bababa sa 20 at marahil higit pa na ipinapasa sa pamilya. May kilala tayong ilang genes at may mga hindi pa natin alam. Para sa bawat gene na nakakaapekto sa kulay ng balat, karaniwang may 2 o higit pang variants, isa na gumagawa ng mas maitim na kulay at isa na mas maputi. Parang deck ng playing cards. Isipin mo, nasa kasino ka at binigyan ka ng cards, may itim at may pula. Ano ba ang albinism? Ang albinism ay isang genetic na kondisyon na nakakaapekto sa produksyon ng melanin, ang pigment na nagbibigay ng kulay sa balat, buhok at mata. Bagamat lifelong ito, hindi ito lumalala sa paglipas ng panahon. Ang mga may albinism ay may kaunti o walang melanin na nakakaapekto sa kulay ng balat at paningin. Karaniwang maputi o napakailaw na blonde ang buhok, pero mayroon ding brown o ginger. Ang kulay ng balat ay depende sa gaano karaming melanin ang ginagawa ng katawan. Tipikal din ang napakamaputlang balat na madaling masunog sa araw at hindi nagtatan. Mga problema sa mata. Dahil sa kakulangan ng melanin, maaaring magkaroon ng eye disorders dahil mahalaga ang melanin sa pagbuo ng retina. Posibleng mga kondisyon, short-sightedness o long-sightedness, low vision, hindi na maaayos na pagkawala ng paningin, astigmatism, photophobia, sensitivity sa liwanag, nystagmus, involuntary eye movements, strabismus. Mga mata na nakaturo sa iba't ibang direksyon. Ang ilang batang may albinism ay mukhang clumsy dahil sa low muscle tone mula sa vision problems, pero habang lumalaki, nagiging mas malinaw ito. Paano na ipapasa ang albinism sa pamilya? Ang 2 pinakakaraniwang uri. Oculocutaneous albinism, CE, pinaka-common, nakakaapekto sa balat, buhok at mata. Ocular albinism, mas rare, pangunahing mata lang. Karaniwang autosomal recessive ang inheritance para sa halos lahat ng CE at ilang E. Ibig sabihin, kailangang magmana ng 2 defective gene, isa mula sa bawat magulang. Kung parehong carrier ang parents, 1 in 4 chance na magka-albinism ang anak. May X-linked na uri ng E na mas naapektuhan ang mga lalaki. Kung carrier ang ina, 1 in 2 na maging carrier ang anak na babae, at 1 in 2 na magka-albinism ang anak na lalaki. Salamat sa panonood. Like at share nyo sa social media, babalik kami sa inyo ASAP.